watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go away. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each l'eterna night, stella sei. oh, Nella mia preghiera let this be our prayer. quanta fede c'è. When shadows fill the day, Lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so so we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno Dio amoroso vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life become desiderio che watch us from ognuno above. trovi amore We hope it's all we'll intorno e find. dentro sé. Another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Nella fede che hai acceso in noi, sento che ci salverà.
so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten of the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Tell the world of His love. Bakit? Sa nila kung may diba lang? Samsay! Hindi! Pagod ka din eh! Damdama. Ang madamdama ka. Pinagalan mo. Last na lang tulong malipot bigatay. Hello. Ay! Grabe ka niya lagi na. Mamaya mo pa na. Umuwi na kayo sa Lola. Tamaga mo niya. Yang ilisin mo tila takaraan ko kami dito.
I-drive ko lang. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and sa pamilyang inulila po ni Ronald Mapalo. Sa bawat isa pong naririto, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ay ang grupo po ng Jesus is Lord Church na nagmula po sa may Santa Cruz, Alicia, Isabela. Kami po ay nagtungo sa lugar nito sa pangunguna po ng ating pong minamahal na pastora, si Pastora Evelyn Reyes, upang una makiramay sa pamilyang naulila. Mula po sa leadership po ng Jesus Lord Church, pinapabot po namin ang aming po pakikipagdalamhati. At the same time, kukunin po namin ang pagkakataong ito sa pahintulot na rin po ng pamilyang naulila na may pangaral po ang salita ng Diyos patungkol po sa kaligtasan. Kaya't nais po namin hingin ang inyong oras, panahon sa oras na ito upang ikiling o pakinggan natin ang salita ng Diyos na ituturo po mamaya patungkol po sa kaligtasan. Kinakailangan po nating mapakinggan, malaman ang patungkol po sa kaligtasan dahil lahat po tayo ay hahantong po sa ganito pong pangyayari po ng buhay. At para may handa po natin ang ating pong buhay sa pangalawang buhay o sa susunod na yugto ng ating pong mga buhay, kinakailangan po na mapakinggan po natin ang salita ng Diyos. Isa ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumaho, parindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanilikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lulukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lulukan ng iyong wagas na pagsinta.
Diyos, ngayon at kailanman. Chapter 11 verses 28 to 30. Sabi po rito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Verse 1, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng inyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago ka mawalan ng pandinig, na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mo umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo'y lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang kanilang kamag-anak ay ngayon ho ay malayang naipapahayag. Binigyan po nila tayo ng pagkakataon na maipahayag po ang salita ng Diyos. Praise God. At nais ko pong i-share po sa inyo ang Lucas chapter 16 verses 19 to 31. Ito po ay kwento ng mayaman at si Lazaro. Sabi po niya dito sa verse 19 to 31, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at sagalang-sagala sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tagtad ng sugat na nakalupasay sa pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling na Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, sumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na itsawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong ng dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila
paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Po ng mayaman na yon at si Lazaro, nung sila po ay nabubuhay dito sa lupa, ay napakaganda ng kalagayan po ng mayaman. At sabi po dito, ito pong mayaman na ito ay makakain niya ang gusto niya, mapupuntahan niya ang gusto niya, nabibili niya ang gusto niya. Subalit, sa kanya pong buhay dito sa lupa na napakaganda, napakapayapa, kabaliktaran po, nung siya po ay namatay, sabi po ng Biblia, nagisnan niya ang kanyang sarili sa gitna ng Hades. Siya po ay naiinitan sa apoy na yon. At nakita po niya si Lazaro po ay namatay din. At sa kanya pong pagkamatay, dinala ng mga... Pero sa pamamagitan po ng patnubay, gamay, pagsama po ng Diyos sa kanila, ito po ay kanila pong malalampasan sa tulong na rin po ng Diyos. Kaya tayo po ay manalangin. O Diyos, amang mapagmahal, sa oras na ito, kami ay lumalapit at patuloy na itinataas sa iyo ang pamilyang Mapalo na kung saan nawalan ng ama, ng asawa, and even ng anak. O Diyos, sa oras nga pong ito, patuloy na ituon mo, Panginoon, ay iyong pansin sa lugar na ito ng Burgos, Alicia, Isabela, na kung saan ang pamilyang Mapalo ay patuloy na nagdadalamhati dahil sa pagpanaw, Panginoon, ni Brother Ronald. Kaya nga po, Diyos, ang dalangin ko po sa oras nito, patuloy na ipadama mo ang iyong pagmamahal, at ang pagmamahal na ito, ang siya po nga magbigay sa kanila ng lakas, ng tatag, ng kagalakan sa kabila ng kalungkutan. Kanila pong inaalis ang iyong paningin sa mga naulila, O Lord God, kundi meron ka pong nakahandang bagay na gagawin para sa kanila sa kabila ng kanila pong pagdadalamhati. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy na ikaw ang magbantay at mag-ingat sa kanila. Ilayo mo sila sa anumang sakit at karamdaman, at hayaan mo, O Lord God, ang kalakasan na nagmumula sa iyo ang kanila pong makamtan. Lalong-lalo na po sa gabing ito, na kung saan ito ang huling gabi ng kanila pong pagbabantay sa mga labi ni Ronald. O Diyos, payapain mo ang kanila pong kalooban. Bigyan mo, Panginoon, ng malinaw na kaunawaan upang sa ganon, O Diyos, may pagpatuloy po nila ng may katagumpayan ang kanila pong mga buhay. Maraming salamat dahil alam ko, Panginoon, bukas na bukas ang kalangitan sa oras nito para sa kanila. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga, maging ang mga pagpapala mo, O Diyos, pinansyal, material at patuloy na pagkaloob mo po sa kanila. O Lord God, patuloy po namin itinataas sa iyo maging ang kanyang mga anak. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang mag-sustain sa kanila. Ang magandang kinabukasan ay amin pong inaangkin para sa kanila. O Diyos, maraming salamat. Dahil alam ko, Panginoon, ang katatagan at kapayapaan ay binigay mo na po sa kanila. Sa pagdadala, Panginoon, sa kanyang mga labi, bukas, Panginoon, sa kanyang pong huling hantungan, hayaan mo, O Lord God, na mai-release po nila, maibigay po nila sa iyo, na maiayos, maibalik po nila sa iyo, Panginoon, na maayos, O Lord God, ang kanyang mga labi. At kung saan po siya nagmula, O Lord God, sa labok po siya nagmula, sa labok din po siya babalik. Ngunit ang kanyang kaluluwa at espiritu, O Lord God, ako po'y nananalig at nananampalataya, nasa piling mo na po siya, O Lord God. O Diyos, maraming salamat. At ang apat na sulok ng lugar na ito, ang compound na Mapalo Family, O Lord God, patuloy na bigyan mo ng kapayapaan, bigyan mo, Panginoon, ng pagkakaisa. Alisin mo, Panginoon, ang kagulumihanan, at hayaan mo, Panginoon, habang anduron, O Lord God, ang pagbabantay sa mga labi,
ni Brother Ronald, O Lord God, magiging maayos po ang lahat. Maging Panginoon ang mga mahal sa buhay, mga kilala, mga kapitbahay na patuloy na nag-aabot, Panginoon, ng kanila pong pakikiramay, hayaan mo na ingatan mo rin po sila. Pagpalain mo po sila, ibalik mo, Panginoon, sa kanila kung ano ang kanilang ginawang pagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa pamilyang ito. Hindi man pumibalik, Panginoon, naan po mga kapatid, hayaan mo na ikaw ang magbalik sa kanila, O Lord God. Maraming salamat, and even ang mga salita mo na naihasik sa lugar na ito, Panginoon, na ipangaral sa lugar na ito, hayaan mo na ito ay magkaroon, Panginoon, ng malaking pananampalataya sa puso, sa buhay ng bawat isang nakinig. At ito ay magiging kapakinabang, O Lord God. O Diyos, ang kanilang nakamtan na bagong relasyon mula sa iyo ay kanila pong maalagaan. Palaguin mo, Panginoon, ang pananampalatayang ito at hayaan mo na pananampalataya ito ang magdulot sa kanila ng kaligtasan at maranasan po nila ang iyong kalapitan sa kanilang buhay. Maraming salamat, O Diyos. Ipinagkakatiwala ko po ang gabi ito sa iyo. Hayaan mo na ikaw ang siyang mangunat, magbigay, Panginoon, ng katagumpayan. Maraming salamat, maging sa buhay ni Pastora Evelyn, na naging daan, Panginoon, upang maihayag ay iyong magandang balita ng kaligtasan. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone.
But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden.
and I will give you rest. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give. because he's given
Jesus Christ, His Son.